Bueno mga kaalpo, sa bahaging ito ng ating video, ating pong tatalakayin ang kasaysayan ng Jollibee, at mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Jollibee. Jollibee rin ang tawag sa palaging nakangiting mascot nito, isang malaking bubuyog, na kulay pulat dilaw, at may sombrero na tulad ng sa mga kusinero. Isa siyang uri ng istilong Amerikanong fast food na may panlasang pagkaing Pilipino. Ang mga pagkain dito ay pritong manok, burgers, at spaghetti. Si Tony Tan Caktiong ang may-ari ng malaking kumpanyang Jollibee Foods Corporation. Siya ay ipinanganak sa mga magulang na immigrant na Tsino mula sa Fujian City sa China. Si Tony ay laki rin sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay nagtrabaho sa isang restaurant sa China at bilang isang kusinero sa isang Buddhist monasteryo sa Maynila, bago magtayo ng kanyang sariling restaurant sa Davao City. Si Tony Tan Caktiong ay nag-aral sa high school sa Chiang Kai-shek College at nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas na may degree sa Chemical Engineering noong 1975. Noong 1975, si Tony Tan Caktiong at ang kanyang pamilya ay nagbukas ng isang Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao, Quezon City. Ang outlet ay nagsimulang mag-alok ng maiinit na pagkain at sandwich kapag hiniling ng mga customer. Nang maging mas popular ang mga pagkain kaysa sa ice cream, nagpa siya ang pamilya na gawing fast food restaurant ang Ice Cream Parlor, na naging unang Jollibee outlet noong 1978. Pinayuhan ng management consultant na si Manuel C. Lumba ang pamilya sa pagbabago ng diskarte. Ang Jollibee ay unang pinangalanang Jollib, ngunit binago ang pangalan nito sa Jollibee. Ang kumpanyang mamamahala sa fast food chain, ang Jollibee Foods Corporation, ay inkorporada noong Enero taong 1978. Sa pagtatapos ng taong iyon, mayroong 7 sangay sa Metro Manila. Nagbukas ang unang franchised outlet ng Jollibee sa Santa Cruz, Manila noong 1979. Jollibee rin ang tawag sa mascot nito, isang malaking bubuyog na kulay pulat dilaw, at may sombrero na tulad ng sa mga kusinero. Si Manuel C. Lumba ang unang gumawa ng disenyong Jollibee. Kumuha siya ng inspirasyon sa mga comics book at kay Mickey Mouse. Ang kilala naman natin ngayong disenyo ng Jollibee ay disenyo ng artist na si Welly Beliano. Isa siyang uri ng istilong Amerikanong fast food na may panlasang pagkaing Pilipino. Ang mga pagkain dito ay pritong manok, burgers, at spaghetti. Taong 1981 ay nagkaroon ng malaking hamon para sa kumpanyang Jollibee, ang pagpasok ng malaking international na kumpanyang McDonald's sa Pilipinas. Ayon sa kwento ni Mr. Tony Tan Caktiong, marami sa kanyang mga kaibigan ang nagpayo na ibinta na ang Jollibee, hanggang maganda pa ang takbo ng negosyo, na marahil ay iniisip ng mga kaibigan niya na, ano nga ba ang laban ng isang maliit na kumpanya na may 5 tindahan, sa dambuhalang kumpanyang McDonald's na unang nakaimbento ng pagkaing itinitinda nila, ang hamburger. Ano kaya mga kaalpo, ang nangyari sa Jollibee kung naibinta ni Mr. Tony Tan Caktiong? Ang unang provincial Jollibee outlet ay binuksan sa Mabalacat. Ang unang Jollibee sa ibang bansa ay binuksan sa Taiwan noong 1986. Ang Jollibee ay nagpatuloy sa pagpapalawak at pag-set up ng mga outlet sa loob at labas ng bansa. Noong ika-13 ng Hunyo taong 1978, binuksan ng Jollibee ang kauna-unahang lokasyon nito sa Estados Unidos sa Daly City, California, na may mga prangkisa kaagad na sumunod sa Singapore, Italy, Qatar, at China. Inilunsad ng Jollibee ang unang sangay nito sa Dubai noong 1995, kasalukuyan itong nagpapatakbo ng 16 na prangkisa sa buong United Arab Emirates. Noong 2016, binuksan ng Jollibee ang una nitong Canadian restaurant sa Winnipeg. Unang pumasok ang Jollibee sa Europa noong 2018 sa pagbubukas ng isang sangay sa Milan, na sinundan ng pangalawang lokasyon nito sa Europa sa London noong ika-20 ng Oktubre taong 2018.
Noong 2018, nagbukas ang Jollibee ng mga lokasyon sa Manhattan at Edmonton. Inihayag ng Jollibee ang mga planong magbukas ng 500 at siyam na tindahan sa US at Canada sa 2021. Noong Agosto taong 2022, binuksan ng Jollibee ang lokasyon sa Times Square. Gumawa din ng Jollibee ng mga pagkaing na impluwensyahan ng mga Amerikano at casual na pagkaing Filipino. Kabilang sa mga pinakamahusay na nabebenta ng Jollibee ay ang Yum Burger, ang hamburger sa bahay na unang ipinakilala noong mga unang araw ng kanilang operasyon, ang Chicken Joy, isang pritong pagkain ng manok, na ipinakilala noong 1980s, na may mga regular at maanghang na bersyon, at Jolly Spaghetti, isang matamis na Filipino spaghetti na may kasamang sarsa ng baka na may mga piraso ng hotdog at ham. Noong 1995, ipinakilala ng Jollibee ang burger steak sa menu nito. Sa mga internasyonal na lokasyon nito, nag-aalok din ang Jollibee ng mga lokal na produkto, tulad ng chili chicken sa Vietnam at nasi lemak sa Brunei. Naghahain ang Jollibee ng mga produkto ng Coca-Cola sa Pilipinas at mga produktong Pepsi sa mga merkado nito sa ibang bansa. At dito sa Pilipinas, bakit nga ba hindi matalo ang isang masayahing pulang bubuyog ng famous na clown sa buong mundo? Isa sa mga dahilan ay ang panlasa nating mga Pinoy, yan ang timpla na naperpekto na ng Jollibee, at mahilig din tayo sa mga pagkaing Amerikano gaya ng spaghetti at burger, isa pa sa mga dahilan kung bakit number 1 ang Jollibee sa puso ng mga Pilipino ay ang nakakaakit na mascot nito, isang masayahing pulang bubuyog na laging nakangiti, at kinaaliwan nga ng mga bata. At isa rin kung bakit number 1 sa puso nating mga Pinoy ang Jollibee, dahil sa mga marketing campaign at slogan nila gaya na lang ng jingle na, I love you Sabado. I love you, Sabado! At ang mga slogan na, bida ang saya, at langhap sarap. Nagkaroon din sila ng TV show, ang Jolly Town. Ang palabas ay inilunsad upang e-promote ang ika-30 anibersaryo ng Jollibee, at sinundan ang Jollibee at ang kanyang mga kaibigan na sina Yum, Twirly, Hetty, at Popo sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Ang palabas ay umalis sa GMA Network noong ika-14 ng Nobyembre taong 2010, at lumipat sa ABS-CBN, na nagpasimula ng ika-4 na season nito noong ika-17 ng Hulyo taong 2011. At dyan nagtatapos ang kwento ng masayahing bubuyog, ang Jollibee. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Jollibee, ay e-follow nyo ang Mr. Alpo para sa mga susunod na kasaysayan at kaalaman na aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.